Hi po! Sa video po na ito ay pag-uusapan natin ang gating pagdating sa wholesale. So, kung maalala nyo, dun sa ating online arbitrage part sa mga unang parts nitong course na to, yung nire-recommenda ko ay kapag hinahanapan ka ng documents or ungated yung product, wag na nating ituloy. Yun ang recommendation ko lang naman, okay? Kasi yun nga, kagaya ng sabi ko, yung mga online arbitrage products usually, minsan mo lang sila mabibili, tas next time hindi na. Ngayon, pagdating sa wholesale, it's worth it na magpa-ungate. Pero, merong ilang conditions akong gustong ibigay sa inyo about sa gating, okay? So, for the most part kasi, hindi niya na magiging problema ang gating pagka wholesale kayo, mapa-traditional man or advanced. Pero, kagaya din ang sabi ko sa intro, so, hindi naman dahil ungated ka, hindi ka na ma-IP, o hindi dahil wholesale ka, hindi ka na ma-IP. So, later natin pag-uusapan yung IP. Pero dito, punta muna tayo dito sa ungating part kasi may mga gusto ko ipakita sa inyo. So, punta na tayo sa screen ko. So, ito tayo sa screen ko and then meron akong tatlong examples para sa inyo. So, una, ito, kung makikita nyo rito na sabi dito, at least one purchase invoice for products from a manufacturer or distributor. So, kung ganito, for the most part, okay na. Okay? Pag wholesale kayo, kung galing kayo sa mga legit na distributor, ibig sabihin okay na kayo dito. Hindi nyo na problema to. Ang kailangan nyo lang ay fulfill to mga requirements na to. So, dapat, sabi nga dito, dated on or after April 1 kasi dapat within 180 days mula ngayon. So, pag umatras ka ng 180 days or 6 months mula ngayon, kung kailan ka man nagpapa-ungate, so, dapat within that time period yung yung iyong invoice. Okay? Tapos, kailangan syempre yung yung name and address nyo. Okay, ay dapat nandun. Yung name, meaning yung name na kung kanino man pangalan yung Amazon account. Tapos yung address na nasa Amazon account, either nasa billing or sa shipping information. Ngayon, pagdating naman sa address na yan, pwede naman kayo mag-add na mga iba't ibang address dyan sa account ninyo check nyo na lang YouTube videos ko para doon. Pero mostly pwede ka naman mag-add ng additional address. Kunyari kung sa prep center siya naka-address, okay lang 'yon, okay? Pero for the most part, mas maganda kung nakapangalan siya at naka-address siya doon sa address ng LLC mo, okay? Kung maaari lang naman, okay? O kaya pangalan mo tapos address ng LLC mo, pwede 'yon, okay? Tapos syempre yun nga yung manufacturer and distributor, nandiyan na yan sa mga wholesale distributor, okay? So most of these okay, kagaya nito, show the combined purchase of at least 10 units. So sa MOQ mo pa lang mamimit mo na yan, wala nang problema diyan. Omit pricing information, takpan mo kung gusto mo yung pricing information, pero hindi naman nakailangan, okay? Tapos i-upload mo lang siya dito, okay? Select files, upload mo siya, tapos lagay mo yung email mo rito and then parang agree and submit. Yun na yun. Ganun lang kadali. And then kapag hindi ka na ungate the first time, minsan nangyayari yun, okay? So mag-resubmit ka, okay? Ulitin mo lang tong steps na to and then it might also help you kung papalitan mo yung file name nung resibo, nung invoice. Parang try mo lang palit-palitan ng konti. Kunyari kahapon kung yung invoice ay invoice A, ngayon gawin mong invoice B, ganun lang, tapos i-resubmit mo lang ng i-resubmit. Kung sakali lang na hindi na siya gumagana, okay? Huwag mo nang palitan kung it's just the third time or something. Pero pag nakakarami ka na, yung mga 5 na ganyan, try mong palit-palitan yung file name. Baka lang kasi hindi nila gusto yung file name for some reason. Okay? So, ganun lang kasimple. Tapos pag na-ungate ka, then you should be good. Okay? Yun ang kagandahan ng wholesale, mapra-traditional man yan, or advanced. Okay? Kailangan makakakuha ka ng invoice na magmi-meet ng requirements nito all of the time, okay? Ngayon may gusto akong ibang makita nyo. Hindi nyo naman na kailangan ng 2 pang sample, di ba, sana? Pero hindi, may mga iba pa akong gustong makita nyo when it comes to ungating. At isa itong bagay na to, okay? So pag nakita kayo ng dito, sabi na kailangan ng transparency-enabled products, okay? Yung mga yan, usually, binibigay lang yan kung authorized seller ka nung brand. So, pag nakakita ka ng ganito, wag mong i-yes yan, wag mo nang papatulan yan unless meron kang letter of authorization galing sa brand. Okay? Wag mo nang papatulan yan. Okay? So, for advanced wholesale lang ito. Okay? Wag niyo nang papatulan itong transparency listing application na ganito. Okay? So, pagka authorized seller ka ng brand, may relationship kayo ng brand, then go ahead and knock yourself out. Tanungin mo sila tungkol dito at tutulungan ka nila.
Okay? Next ay ito. Okay? So, select one of the document types below. Okay? So, minsan, okay na sa kanila na meron kang itong from a distributor. Diba? Minsan. Okay? Minsan. Okay? Pero minsan, required ka pa rin na kumuha ng letter of authorization to sell their products. Kahit sabihin nila na select one of the document types below, minsan hahanapan ka pa rin ito. Okay? So kapag ka nakita nyo, minsan naman wala ito. Minsan wala yung purchase invoice kundi gusto nila kaagad ay branded authorizing you to sell their products. Okay? One letter from Hamilton Beach. Okay? So ibig sabihin nito, kailangan ay approved ka ng brand. Kailangan authorized seller ka ng brand. Pag ganito, pag nakita mo na may ganyan na and or, ako medyo iwas-iwas tayo dyan. Okay? Pwede niyo subukan kung gusto nyo, basta wag mo na kayong kumasa. Ang problema kasi, kailangan na-order nyo na yung product, okay? Ngayon, kailangan nyo tandaan to kasi ginagawa ito palagi, nakikita ko. So, meron yung iba na gagawa sila ng order, tapos di mo kuha mo yung invoice, diba? So, tapos, ipapa-ungate nila, tapos, ika-cancel nila. Okay, ika-cancel nila yung order sa supplier. Huwag nyo pong gagawin yan, ha? Kasi, ang problema doon, baka masira yung masira kayo doon sa supplier na yun, masira kayo doon sa distributor na yun, hindi na kayo makakaulit. Okay, so wag nyo gagawin yun. So make sure to follow through. Okay, pag in-order nyo, kailangan yung panindigan. I-check nyo rin yung kanilang mga return, yung kanilang mga return policies. Kasi merong mga distributor na wala ng return policy. Ngayon, pwedeng, sabi ko nga, ma-ungate ka rin naman. Yun lang, syempre, pwedeng, makarami ka ng resubmit hanggang ma-frustrate ka bago ka nila i-ungate. Then, kung walang return policy in distributor, then di mo na mababalik yung products, hindi ka na makakabawi, di ba? So, for the most part, ma-approve ka naman. Pero, yun nga, kailangan mo pa rin tignan yung return policy nila. Okay? May mga distributor na wala pong return policy unless may damage yung mga item. Okay? So, yun ang kailangan nyo tandaan sa sa gating pagdating sa wholesale. So, okay lang yung mga hindi kayo gated or teka lang. Okay lang yung mga gated kayo na products basta siya yung naunang example kanina na ang kailangan lang ay yung purchase invoice. Okay? Galing sa isang manufacturer or distributor. So, kung yun lang, okay ka na, go ahead and go through with the process. Okay? So, syempre, i-check mo muna yung mga ibang ibibigay ko sa listahan na to. Kasi ungating is just the first part. So, yun muna po for now. And again, most of these apply to traditional wholesale. Pero pagdating sa kailangan na ng letter of authorization, saka transparency codes, so kailangan nyo na ng letter of authorization directly from the brand. Okay? So, sige po. I'll see you next video. Bye.